Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako. At ang aking mga kahombre, kasi usually tinatawanan na itong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya, maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwa-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba, sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwa-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanila ho. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko. Pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito, naglaban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang, Norman, di ba? Ayos! Totoong ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Hindi mo rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Nananawagan din po ako. Ganyan pala, yung just fixation lang, ipinahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao. Okay na, sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiyan nyo ko sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pala, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak!
Meron namang dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Bako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Okay na yan.